Narinig po ang aking niluto ngayon. Ito po ay mais at hipon. Bigyan na natin ng pangalan at maraming nalilito dahil sa dami po ng ulam na ibinabahagi ko sa inyo. Yung iba po yung walang pangalan. Mais at hipon. Siguro po pag pinagsama natin may sipon. Dahil kung ito po ay sinuwam na may hipon, palagay ko po ang pangalan na gagamitin ko sinipon. Ito may mais at hipon. May sipon na lamang po. Magustuhan niyo po sana ang ulam natin ngayon, may sipon. Painit po tayo ng 2 kutsarang mantika. Isama po natin ang 2 kutsara ng butter at haluin po natin yan hanggang matunaw. Isama na po natin ang katamtamang laki ng hipon. Walang ulo at wala na pong balat pero ang buntot naroon para maganda po paghahain natin. Timplahan po natin ang 1 kutsarang paprika. Lagyan po natin ng konting pamintang durog. Lagyan po natin ng pampaalat. 1 kutsarang toyo lang po ang nilagay ko. Haluin po natin yan. Lutuin ng mga siguro 30 segundo. Nakikita nyo naman na iba na po ang kulay. Meron po akong naisubing lutong hipon na din sa aking refrigerator. Isasama ko na po at nang dumami ang lulutuin natin. Timplahan na po natin ang kalahating lemon. Mga 3 kutsara po yan ng lemon o kalamansi. Huwag nyo na pong pagtagalin sa kawali itong hipon. Mga 15 segundo lang ayos na. Kaukin nyo na po at hiwalay muna natin. Habang yun namang natitirang mga paprika at butter dun sa loob ng ating kawali hindi natin tatanggalin at gagamitin po natin yan. Buksan po ulit natin ang kalan at painitin natin ng mantika at ilagay na po natin itong ating chinong kikiam. 3 piraso po ito na hiniwa ko lang ng maninipis at paiwa. Ang gagawin po natin dyan ay ipagmamantikain natin at hindi na ako maglalagay ng mantika. Yan po ay matamis at saka maalat. Masarap yan dito sa ulam na gagawin natin. Pag mapula na po ang ating chinong kikiam, ihalo na po natin ang sunod. 5 piraso po ng pinitpit na bawang. Maglalagay din po tayo ng 1 katamtamang laki ng sibuyas. Haluin po natin ng maluto ang bawang at sibuyas. Pagkatapos ng 1 minuto, budburan po natin ng 2 kutsara ng harina. Haluin ng mga 1 minuto hanggang sa maluto na po ang harina. Kapag kaluto na po ang ating harina, idadagdag na po natin ang kalahating lata ng gatas evaporada. Hindi po gata at hindi po ito ginataan. Dahan-dahan po nating haluin. Bababaan po natin ang apoy ang bahagya at mapapansin nyo na palapot na po ng palapot ang sabaw dahil nga dun po sa harinang inilagay. Lagyan po natin ng 1 kutsarang paprika. Dadagdagan din po natin ng 1 kutsarang toyo para umalat. Haluin po natin yan sandali at this point makikita nyo malapot na po ang sarsa. Patayin nyo na po ang apoy sa kalan. Idagdag na po natin ang ating dahon ng spinach. Malunggay po sana kaya lang wala po akong mabili din sa banda ko kaya spinach na lamang. Sandali lang po yung paghahalo at saka idadagdag na po natin ang ating ginayat na mais. 2 mais lang po ang ginamit ko at yung 4 parang sobra-sobra na. Haluin po din natin yan at patayin na po natin ang apoy sa kalan. Kung sakasakaling nalalaputan kayo, dagdagan po natin yan ng kalahating tasa ng tubig. Natural, pakukuluan ulit natin yan para maluto po yung tubig kasama yung sarsa. Sandali nga't isasama ko na po itong kalahating bag ng spinach na aking binili. Parang kakaunti lang kasi ang berde Patayin nyo na po yung apoy sa kalan. Dito na po natin idadagdag bago kayo kumain yung pong ating nilutong hipon kanina. Sandaling-sandali lang po ito. Haluin ang bahagya at luto na. Simpleng-simple lang naman po itong ulam na to Napakabilis pang lutuin dahil yung hipon po talaga namang mabilis lutuin. Nagustuhan niyo po ba ang pangalan ng ating ulam ngayon? Mais at hipon na pinagsama, kaya tinawag po nating may sipon. Huwag niyo pong kalimutan yung sibuyas na mura bago niyo po hiyain. Ilagay niyo po ng ilagay ang mga comment niyo dito sa baba't binabasa ko yan. Diba sabi ko sa inyo kadalasan, pag nagbabasa po ako sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano ang aking lulutuin sa susunod. O yan. Nagustuhan niyo po sana. Hanggang sa susunod. Si Ron Bilaro po.